ating makisig na kuya. Mula sa Bayside po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Charlie, mga kapatid. Good morning po mga kapatid. Morning po grace and peace po sa lahat. Ang kapayapaan po at grasya po ng ating Panginoong Jesus, ating pong Panginoong Amang Nakasalan. Ang gandang umaga po sa ating lahat po naman. So, before po tayo mag-start, gusto ko lang po i-share yung topic ko po last week and sa bunga ng Espiritu. Tandaan ko ba yun? No, yung bunga po ng Espiritu na topic ko ni Nicolas. Kaya, patungkol sa at mga nagdadala And maganda rin ma-remind tayo mga kapatid na isa po sa need nating makita sa isang mananampalataya kung paano po magamit yung mga bunga na yun. Diba nabanggit po doon yung bunga ng kapayapaan, kagalakan. So mamaya po sa ating pong topic, pwede po natin siyang incorporate kung paano bakitin yung mga kasalanan. Diba? So, yung picture na yan, nakaibang tao po yan ito po si David, si Haring Solomon at yung mahabang buhok si Samson. Kilala niyo po sa Bible, sa Old Testament. Nababasa niyo po siya, So silang lahat po ay mga greatest sa history ng tao. Si David, pinakamagaling na conqueror, diba? Siya yung hari ng Jerusalem that time. Tapos yung anak naman niya, si Solomon, pinaka-wise, pinakamatalinong tao na nabuhay din sa mundo. And si Samson, sa pinakamalakas na tao na namuhay din po sa mundo. So, nagayon po natin sila, may kanya-kanya tayong mga strength, di ba? May kanya-kanya po tayong mga gift, may kanya-kanya tayong talent. Ito, gift niya, mag-lead. So, lahat po ng mga tao na yan, lahat po ng mga parang unang bayani ba sa Bible, ay na-fall into sin or kasalanan. Tama po ba? Lahat sila nagkasala. Si David, ang kanyang fall down, nagkagusto siya sa asawa ng kanyang isa sa pinakamagaling niyang warrior. Si Bathsheba, nahulog siya sa kasalanan. Dahil sa babae, ang isa sa pinakamagaling na hari ay nahulog sa kasalanan. Si Haring Solomon naman, dahil sa talino niya, nahulog din siya sa kasalanan. Nagkaroon siya ng hindi kumulang isang 300 na wives at 700 na concubines. Ganon kadami yung kanyang naging babae sa buhay niya. Lahat sila na-fall into sin. Si Samson naman, alam natin yun. Nahulog naman siya sa pakanan ni Delilah. So lahat ng mga yan, although they are parang heroes in the past sa ating pananampalataya, hindi sila nagkaroon ng exemption sa kasalanan. Kasalanan, mabigat siya. Bakit po? Yung bunga po ng Espiritu, kabaliktaran po ng ay kasalanan. Kung hindi po tayo nabubuhay based sa pamumuhay na gusto sa ating ng Panginoon na dala-dala yung bunga ng ating pananampalataya, yung bunga po ng Espiritu, ang kabaliktaran po nun ay bunga ng kasalanan. At ano ba yung kasalanan? Marahil, palaging natin narinig ito. Ang kasalanan po ay my aim to my right to myself. Sino po yung mga anak dito kasama? Yung mga anak, mga children, yan. Ako rin po dati, marami akong claim. Panganay ako, ba't ako lagi ang utos-utusan? Ba't di si Bunso? Ba't palagi may atensyon si Bunso? Ba't ako wala? Ang kahapon, meron po akong dinig na problema patungkol po sa right. Alam niyo po kung sino? Tiyahin ko mismo. Nag-away yung tiyahin ko at yung anak niya dahil sa pag-claim ng rights sa family. Ba't yung lalaki hindi inuusap at laging ako?
Example po siya ng claim to my right to myself. The moment po na tayo po mga tao, ina-abuse po natin yung grasya, ina-abuse po natin yung habag ng Panginoon sa atin, mahuhulog tayo sa pag-claim ng right, pag-claim ng kung ano-anong sa ating mga sarili. Parents naman, o ako magulang mo, ba't ganito yan? Ini-introduce natin yung ating rights na hindi naman nagmumula sa Panginoon. Kabaliktaran siya ng bunga ng Espiritu. Walang kagalakan, walang self-control, walang habag, lahat wala. Okay po? And meron po kami naaral na libro ngayon, yung title po ng book ay The Respectable Sin. Ano yung mga kasalanan na nire-respect natin sa ating buhay? Marami po yun. At kung na-check po ako doon sa mga kasalanan na nire-respect ko sa sarili ko. At sabi po ng author doon, ang salitang kasalanan ay isang seryosong salita. Hindi po mga kamulid ha. Ang word na sin ay serious na word. Ngunit, unti-unti na itong nawawala sa kamalayan ng marami. Nabubura na siya sa ating kultura. Na pag nakagawa ng sin ng isa, hindi na natin pinag-uusapan yung sin. Baka ma-offend, baka umalis sa church, mamaya, hindi na, pag nagkasulubong, nagkakagantuan ng ulo kasi nga na-touch yung kasalanan. Nabubura na siya sa ating kamalayan. Kung yung ating mga nanay sa likod, alam nila yan, yung panahon ng 80s, 90s, ako rin, batang 90s, pag nag-church ako, kunting gano'n ng pinor dahil nakakasala ka sa church. Pero sa generation natin ngayon, unti-unti na pong nawawala yung kasalanan. Okay po? Ito po, yan sa university, sa school, sa mga colleges. Meron pong pag-aaral ng isang sociologist po sa university, sa Amerika po ito. Nag-conduct siya ng evangelism sa isang school, isang college school. Alam mo po yung naging conclusion niya? Ang mga college students daw ay walang ka-idea sa kasalanan. Pero, alam nilang gumawa ng kasalanan. Sino mga college students dito? College na, college. So, may idea na kayo sa kasalanan kasi pagkatapos natin ngayon. Kahit din po ako mga kapatid nung nag-college ako, wala din po idea na ganun. So, marahil sa family natin, i-impose natin yung sin. Yung mali ay mali, maliit o malaki, kita o hindi, yun po ay kasalanan sa harap ng Panginoon. Sabi dyan, students generally have no idea of sin. Wala silang kamuwang-muwang sa kasalanan. Pero, alam nilang gumawa ng kasalanan. Ako nga po, nagkaroon po ako ng, parang namali yung heart ko ba, kasi nag-aaral po ako ngayon sa online class, PhD. Na dati, pag ako yung teacher, parang, huwag na kayong gumawa ng GC na wala ako, ha? Pwede naman kayo mag-GC na nandiyan ako, para mamonitor ko kayo. Kung ako na yung student, nag-suggest yung mga class na, kuha tayo ng GC na wala si Sir. So, bro, balik naman yun na para pag-uusapan natin yung pro behind the back niya. So, sabi ko, pwede naman po sirong gumawa ng GC, pero pag-usapan natin kung paano magtulungan. Kasi normal lang po sa mga students na pag-uusapan ng pro pag wala sila sa GC. That's an example of wala silang kamalayan sa kasalanan pero marunong silang gumawa ng kasalanan. Okay po mga kapatid? Ayun po, halos wala na pong puwang sa kultura natin ang idea ng kasalanan. Wala na po. Sa dami po na puntahan ni Naiki na nakinig ko ng mga bahay, mag-share ng gospel, batang hindi pa naglalangad, mas matapang ko sa nanay. Pag kinuha mo yung cellphone, nagwawala. Tama po ba? Tama. Ayaw ng tahasang banggitin ang kasalanan sa mga simbahan para hindi mo-offend ang mga tao. Yan po yung realidad. Pag nakita mo ang isang bata, isang kabataan, into na siya, may ganito na siya ginagawa, huwag mong pakialaman yan kasi baka ma-disable ka o baka makasuwang ka. Nawawala na po sa kultura natin yung kasalanan, which is, doon po tayo nahuhulog ng mga Kristiyano. Naging normal lang po sa atin ang paggawa ng kasalanan. Or, minsan po, the term is, nagtotolerate natin yung kasalanan. Okay po? So, ito po. Sa pag-aaral din po ito sa US, may isa pong sociologist, si Marsha Witten. Alam niyo po ba, sa 47 na sermon ng pastor sa iba't ibang church sa US, about po sa prodigal son, ang theme po nila is, all is forgiven. Alam niyo yung prodigal son, malubugong anak, yung
Tay, kunin ko na yung mana ko, aalis na ako. Buhay pa yung magulang niya, kinukuha niya na yung mana niya, ganoon sa makasaganang tao. Kinuha niya yung mana niya, winaldas niya, kung ano nung ginawa niya, nagbabae siya, naginom siya. Nung nawala na siya ng pagkain, bumalik siya sa kanyang papa, sa kanyang tatay. Ang kinapture lang po ng mga Christian ay lahat po pinapatawad. Pero hindi na po nakakapture na mali yung ginawa ng anak na kunin yung kanyang mana kahit buhay pa yung kanyang tatay. At winaldas na walang kwentang bagay at mamuhay sa mundo. Ganun po, natatampered na po, natatakpan na po, kahit po yung mensahe sa church, natatampered na siya para lang po ma-comfort yung mga tao. At I praise the Lord po sa ating church, hindi po ganun. Kasi maski po ako, bunga rin po ako ng pag-review, bunga po ako ng pang-correct, ng kung sino ng mga tao sa ministry. Okay po mga kapatid? So, ayan o. For example po, ito po example po. People no longer commit adultery. Nasa para natin, hindi naman sila nag-adultery. Instead, they have an affair lang. Yung term na adultery na mabigat, pinalighten lang sa term na affair. Pero pares pa rin po adultery yun. Corporate executive do not steal. Hindi ko na sila kinakaw. Nag-fraud lang siya. Kunti lang naman. Yung pagnanakaw na kasalanan, pinaganda na yung term, fraud. Parang lumiit, kunwari yung pagpili natin sa kasalanan. Okay po? At ang worst part po ito mga kapatid. I-check din po yung mga puso nyo, i-check din po yung mga heart, yung inyong mga isip. Worst part is, we easily condemn others. Ito po yung nakakalungkot sa kasalanan. Ang bilis natin magbigay ng husga, ang bilis natin magbigay ng judge, ganun ka kasi, ganito ginagawa mo. On obvious sin, they committed while ignoring our own sin. Ang bilis po natin magbigay ng konklusyon, magbigay ng pasya, hinuhusgahan natin yung kapwa pag nakagawa siya ng kasalanan, pero hindi mo makikita yung mismo ng kasalanan. Sabi po sa Bible, before nyo po i-check yung puwing ng inyong kapatid, tingnan mo na yung katroso, baka katroso na yung puwing sa mata mo. So ang sin po mga kapatid, nag-uusapan po siya individually, you and God, para maitama mo yung pamumuhay sa harap ng Panginoon. Okay po? Bigat po mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayong umaga is directions for dealing with sins. Sige po, tayo po muna yung manalangin. Heavenly Father, salamat Lord sa pagkakataon Lord na ako po ay nagpinadala upang pag-usapan Lord at isang sensitibong isapin ng mga dito patungkol sa kasalanan. Salamat Panginoon ko na meron po kaming paniniwalaan na mensahe na kayo po ang Diyos na nag-alis po ng kasalanan. Ito po ay tapos na Panginoon ko, pero maaari po kami mahulog sa kasalanan. Kaya alam niyo Panginoon ko na kami po namumuhay pa sa mundong puno po ng kasalanan. Salamat sa inyong mensahe na kami tinatawad na, tinabanay na, at maaari yung makapamuhay Lord God sa tulong Lord ng Banal na Espiritu. Salamat din po Lord God sa tao Lord God na siya po nagbayad Lord God sa aming po mga kasalanan. Sa tao, sa Diyos na nagkatawang tao sa Jesus Lord God, na nag-alay ng durusang Diyos Panginoon upang bayaran, linisin Lord God ang aming mga kasalanan at makapamuhay kami Panginoon ko na meron pong kalayakan sa kasalanan at meron po kami freedom Lord God na sundin ang inyong kalooban. Panginoon, kayo po yung aming itanggal Jesus sa umaga nito, hindi po ang galing, ang talino po Lord God, hindi siyang malaik, kundi ang inyong pong prompting and leading ng Banal na Espiritu Panginoon. Gamitin na lang po ang aking bibig, ang aking isip, ang aking puso Lord God, upang lahat po ng aking mga kapatid na nandito Lord God, ay pag-usapan po namin Lord God, kung paano po mabuhay Lord God, ng malayo ang wala po sa kasalanan. Malayo po kami Panginoon ko, sa pangalan niyo. So, good morning ulit mga kapatid. So, ngayong umaga po, pag-usapan natin yung direksyon. Ano yung mga direksyon, ano yung mga hakbang na gagawin po natin para ma-deal natin ang tama yung ating mga kasalanan. Para hindi tayo hinang-tingin sa iba, hindi tayo puna ng puna sa iba, na yung mismong ating mga kasalanan, hindi na natin nakikita o na-check. Okay po? Meron po tayong 7 na pag-usapan ngayong umaga. Una po, ang unang direksyon po sa pagdidil ng kasalanan ay address our sin in the context of gospel. Gamitin po natin yung Biblia para itama yung ating mga kasalanan. Huwag po tayong maghanap ng mga quotes sa Facebook para pakalmahin tayo o makomfort tayo. Ganun ang Pinoy eh. Kukuha ng pang-comfort sa Facebook, mga kung ano-anong mga quotes para makomfort lang yung kasalanan niya, para maipasa niya sa iba. Ang reality po is, bumalik po tayo sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus.
Gamitin natin ang Biblia para maitama natin yung ating mga kasalanan. Pangalawa po, rely on the enabling work of the Holy Spirit. Nagbabasa ka na ng Bible, magpipray ka ngayon, hihingi ka ng tulong sa banal na Espiritu. Hindi po pinagkaloob ng Panginoon yung banal na Espiritu para huwag tayong humingi ng tulong. Nandyan po ang banal na Espiritu para tulungan tayo. Ano yung tamang direksyon sa pag-deal ng ating mga kasalanan. Pangatlo po, recognize our responsibility. Maging responsible tayo sa ating mga nakukomit na sin. Sa Bible po, may dalawang uri ng kasalanan. Isang commission, kinukomit mo, sinadya mo, ginawa mo talaga, at isang commission. Sa Santiago, ano yung commission? Alam mong tama, hindi mo ginawa. Alam mong tamang mag-church, ayaw mag-church. Alam mo namang tamang magbukas ng Bible araw-araw, ayaw mong buksan. Alam mong tamang mag-pray, ayaw mong mag-pray. Yun pa rin po ay kasalanan sa harap ng Panginoon. So, kailangan natin maging responsible. Pang-apat po, i-identify natin specific yung sin. Ako po, ang last na sin na dinil ko sa buhay ko na pinakamabigat po is yung last. Lalaki po ako eh. Yun yung pinaka-worst part na pagiging Christian ko. Paano ko talikuran? Yung sexual immorality. So, be specific kung ano yung sin na gusto nyo pong ma-deal sa inyong sarili. Panglima po, memorize and apply appropriate scripture. Ang Biblia po, hindi po yan ginawa ng Panginoon para i-cherry-pick natin ba? Kukunin mo lang yung gusto mo at ipamatama ko sa iyo para lang makomfort ka. Hindi po. Ang Biblia po, binabasa po yan ng buo, binubulay-bulay po yan, at kukunin po natin doon kung ano po yung tamang scriptures, tamang verses para mag-deal yung ating mga kasalanan. Okay po? Panganin po, ito po, cultivate and the practice of prayer. Again po, hindi po tayo makatakas sa kasalanan na yan kung hindi po tayo mismo lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. And, ang pito po, ito po yung mahalaga. Involve one or few other believers with you. Hindi mo kayang mapagtagumpayan yung kasalanan mo na yan pag mag-isa ka. Ako, alam ni Kuya Nico yan. Pag gusto ko lang manood, Kuya Nico, ayan naman, magkakasala na naman ako. Kuya Nico, ito naman yung naman ang isip ko. Kuya Nico, magagalit mo naman sa katrabaho ko. Kailangan natin ang bawat isa. Tayo po ay accountable sa bawat isa. Ang problema po ng isa, problema ng lahat. Ang struggle po ng isa, struggle po ng lahat. Bakit po kaya? Tayo po ay belong or member po sa iisang katawan ni Kristo. Sabi po ng mga matatanda, ang sakit ng kinangkingan, sakit ng buong katawan. Bahagi, kapatid po tayo ng bawat isa. Okay po? Sige po, himayin po natin ito. Una po, unang direction sa pag-address po ng ating mga kasalanan. Address our sin in the context of gospel. And in the context of gospel. Ano ba yung gospel? A message to believe, a person to receive, a life to live. Hindi mo magagawa yung talikuran yung kasalanan kung hindi mo babaguhin yung pamumuhay mo. At yung sin sa panahon natin, digital na. Isang swipe mo lang dyan, napadaan lang yan sa mata mo, wala na. Entry point ng kasalanan is yung ating mata at tenga. At papasok yun sa puso. At sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, mouth speaks. Kung ano yung ini-input mo sa puso mo, yun ay lalabas ng bunganga mo. Kung kalaswaan yan, panonood ng tulpo, panonood ng kung ano-anong mga face-to-face na nagpupukpukan sa Facebook, yun yung nai-input mo sa puso mo ngayon. At yun ang lalabas sa bunganga mo. Okay po? Madalas natin makalimutan ng ibang inilagyan ko ang realidad. Pag meron po tayong konting struggle sa sin, nanineglect natin yung gospel. Nalilimutan natin yung a message to believe, a person to receive, at a life to live. Nakakalimutan natin na pinatawad tayo ng Diyos. Minsan nagko-condemn pa. Ganito kasi talaga ako, hindi ko magawa ko ganyan. Ganito talaga ako. Kinakondemn mo pa sarili mo. Nalimutan na natin na tayo ay napatawad na, tayo ay bayad na, at tayo ay tinubos na ng ating Panginoong Jesucristo. Pinatawad tayo ng ating Diyos sa lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus.
The moment na tayo po ay magkasala, remind yourself mga kapatid, ako ay tinubos na, ako ay mahalaga, ako ay may value sa harap ng Panginoon. Huwag po tayo mag-self-pity. Yun po yung kalaban ng mga gustong-gusto ni Satan na ibagsak sa mga Kristiyano. Pag nagkasala, tago. Ayaw na mag-church, ayaw na mag-Bible study. Kasi nga, alam niyo yung itong reaction? Ako personally, pag nagkaroon ako ng sin sa sarili ko, wala naman kami alitan ni Kenny ko, hindi naman kami away, pero hindi ako makalapit sa kanya. Alam, naiilan talaga ako, hindi ako makapag-ay-to-ay sa kanya. Bakit po kaya? Hindi po kasi pwedeng magsama yung banal sa hindi banal. Na hindi ko kaya makapag-ay-to-ay sa leader ko. Pero pag nakapag-repent ako po yan, nakagawa ko ng kasalanan. Yan na nga ako nagkaroon ng lapat na po sa kanya. Okay po mga brad ha? Kailangan natin ng gospel. Tandaan natin, the moment kung gusto niyo pong ibigay yung kasalanan, gamitin po natin yung Ebanghelyo. Tayo po ay pinatawad na, tayo po ay mahalaga, at yung dugo ni Kristo sa krus ay sapat na para bayaran yung ating mga kasalanan. Past, present, at future na kasalanan. Okay po? Ayan po. Sabi po sa Colossus 2, verse 13 to 14, ito po maganda itong pagbulay-bulayin mga kapatid. Kayo'y dating patay dahil sa kasalanan. That's the reality. Kayo'y mga hintil. Pag sinabing hintil, hindi tayo member sa family ng Christ, ni Kristo. Na hindi nasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Binuhay tayo ni God na kasama niya. Ito po, pinatawad niya na ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alitutunin laban sa atin. Kung gaano mga dami yung checklist ng kasalanan mo, pinawalang bisa na daw lahat yun ng Panginoong Kristo. Okay po, pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Hebreo 13:8, life verse ng asawa ko. Jesus Christ is same yesterday, today, and forever. Okay po, paano po natin maano yung ating sin? I-apply natin yung gospel sa pag-heal ng ating kasalanan. Sapat na po yung sapat, sobra pa yung dugo ni Kristo para patawarin yung ating mga nakalistang kasalanan. Past, present, future na kasalanan. Okay po mga kapatid? Okay po? So ito yung ating motivation. Not just forgiven our sin, hindi ka nagtatawad ng Panginoon. God also credited to us the perfect righteousness of Christ. See, hindi ka nagtatawad, yung buong pagkatao ni Kristo, binigay niya pa sa'yo yung righteousness niya. So, ba't ka ngayon magsisalpiti? Ba't ka ngayon magmumukmok? Ba't ka ngayon aalis sa sello? Ba't di ka magpaparamdam kung meron kang kasalanan? Remind yourself na ako ay pinatawad na at yung buong righteousness ng Panginoong Kristo, nasa akin din yun. Nung tinanggap ko siya bilang Panginoon, nagpapagligtas ng aking buhay. Okay po? There is no greater motivation. Wala na po yung mga quotes sa Facebook na yan. Wala pong motivation doon. Our greatest motivation mga kapatid is we have that realization that I am already forgiven. I-motivate mo sarili mo na ako po ay pinatawad na, I am already forgiven. That's the reality. And credited to me the righteousness of Christ. Ano yung righteousness na yun? Glorious truth of the gospel. Okay po? That's number one. To deal our sin, ano man ang sin na yan, malaki man o maliit, tago man o lihim, nire-respect mo man o hindi, use or maging konteksto po ng Ebanghelyo yung ating gamitin. Okay po? Okay po. Praise the Lord. Pangalawa po, rely on the enabling work of the Holy Spirit. Huwag po kayo, huwag po ako, huwag sarili mo. Pag nagkasala ka, huwag kang gumawa ng mga hambang na ikaw lang. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Sa Romans, siya yung nag-pray para sa atin. At nasasaktan din naman ang ating Holy Spirit pag tayo ay nagkakasala. Sabi diyan, sa Roma 8:13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. See, pag ang isang Kristiyano, mamuhay pa rin sa katawang makalaman, sa ating flesh, tayo ay mamamatay talaga ng Bible. Ngunit, kung pinatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu, kaya kailangan natin ang Holy Spirit, ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay.
We have to rely, we have to ask the enabling, the power ng banal na Espiritu. Hindi natin kayang labanan ang kasalanan. Hindi niya kinaya ni David. Hindi niya kinaya ni Solomon na siya yung pinaka-wise. Imagine si King Solomon, ang kanyang talents o ang kanyang gift na hiningi sa Panginoon ay wisdom. May wisdom si Solomon sa mga bagay-bagay pero hindi siya nakaligtas sa kasalanan. So hindi porket profesor ako, hindi porket cum laude ako, hindi porket ganito ako, ay kaya kong labanan ang kasalanan. Wala pong makakalaban sa kasalanan. Mahuhulog at mahuhulog lang tayo dito. Okay po? Kailangan natin ang banal na Espiritu. At then po, pinatayin ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang inyong gawa ng katawang makalaman. Yung flesh natin, pinatay na yan, kaya nga sabi ng Bible, we have to die to ourselves and put on the new identity. Ano yung identity na yon? Galing sa kalarawan ni Kristo. Okay po? Huwag po tayong i-deal yung ating mga kasalanan ng tayo lang. Dapat po talaga tayong lumuhod, umiyak, manalangin, at humingi ng tulong at gabay sa banal na Espiritu. Okay po? We should cultivate an attitude of continual dependence of the Holy Spirit. Yun po yung dapat natin gawin mga kapatid. Dependence. Pag sinabing dependence, hindi ikaw, kundi umaasa ka lang sa banal na Espiritu. Okay po? Remember, it is by the Spirit we put to death the sins in our life. Tandaan niyo po yun, pag tayo pa rin po ang gumagawa ng hakbang para i-deal yung mga yon, pagkatawan pa rin natin, yung flesh pa rin na susunod, ang gumagawa kamatayan. I-put natin into death by the power of the Holy Spirit yung ating mga kasalanan. We need power, we need the enabling word ng banal na Espiritu. Okay po? Pangatlo po, ito rin po maganda. Recognize our responsibility. Sabi ni Pastor Edmund Chan, we cannot make up in prayer what we lost in disobedience. Ganito ako dati eh. Gagawa mo na akong kasalanan, tsaka ako mag-pray. Wala na, na-lost ko na siya sa disobedience. Hindi ko na matatakpan yung kasalanan na ginawa ko dahil ginagawa ko na siya. We cannot make up in prayer. Hindi yan klase na make up class ka para mapalitan mo yung kasalanan. Walang ganun. We cannot make up in prayer what we lost in disobedience. So ang ginagawa ko, nung natutunan ko paano i-deal yung kasalanan, namumuo pa lang yung emosyon ko, namumuo pa rin yung galit ko, nananakbo na ako sa CR ng office ko para mag-pray. Bakit? Baka pag ginawa ko na naman yon, mawala ko na naman yung malos ko siya in disobedience. Okay po? While we depend on the Holy Spirit, we must at the same time recognize our responsibility. Tandaan natin mga kapatid, yung buong righteousness ng Panginoon na sa atin. Alam po natin yung ating isip, alam natin yung ating puso. Kung meron pong mas nakakaalam ng nilalaman ng puso at isipan natin, bukod sa Panginoon, tayo po yun. Okay po? Maging responsible tayo sa ating nilalaman ng puso at nilalaman ng isip. Alam mo naman, gusto mo nang gumanti, di ba? Alam mo nang, gigil ka na eh. Alam mo naman eh, maging responsible ka na huwag mo nang ituloy yung mga bagay na yun. Again po, we cannot make up in prayer what we lost in disobedience. Okay po? To diligently pursue steps in dealing our sin. Maging responsible po tayo. Maging responsible tayo sa mga pinapanood natin, binabasa natin, maging responsible tayo sa mga sinisword natin, laman ng chat group natin, maging responsible po tayo doon. Kasi po, digital na po ang pag-i-introduce ng kasalanan. Sa mga magulang naman po, maging responsible tayo sa mga pinapanood ng anak natin, sa mga sinasamahan ng mga anak natin. Okay po, lahat po tayo ay maging responsable anak ng Panginoon. Ayaw ng guard ng tamad, sabi niya sa Bible. Ayan po, Santiago chapter 1, verse 13 to 14. Paano mo ma-recognize yung inyong responsibility? Huwag sabihin din naman na tinitukso siya ng Diyos. Ganun minsan ng mga Kristiyano eh. Nakagawa siya ng kasalanan, ako may testo. Ginawa mo naman din, tinuloy mo eh. Kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring manok. So bakit kaya? Sabi sa Genesis 1:16, God created us from His own image and likeness. Hindi niya pinitoksayin sarili niya kasi ang image tayo ng Panginoon. Okay po?
Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring magtukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit na sino. Natutukso ang tao, yun po, kapag siya'y naaakit. Ano po yung mga naaakit natin ngayon? Ako po, sobra ko po itong pinagprikigan. Akit na akit ako sa mga piyesa ng bike. So Lord, baka hindi na to once, Lord. Hindi na to next ng family ko, baka once ko na ito. Akit na akit ako doon. Ano pa po? At nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ano yung desire niyo mga kapatid? Ano yung gusto niyong gawin? Ano yung ninanasa ng laman niyo at ninanasa ng isip niyo? Maging responsible po tayo. Ako po talaga, I admit sa mga asawa ko, sobra akong naakit sa pagbibili ng mga piyesa ng God. Okay po? So I pray to the Lord, I repent to the Lord, and I ask wisdom from the Lord na itama ko na yung isip at puso ko. Okay po? Hindi si God. Dapat tayo rin po ay maging responsible sa laman ng ating isip at laman ng ating puso. Ano yung ating gusto? Ano yung ating pinagganasahan sa mundo? Maging responsible po tayo. Okay po? Sige po. Pang-apat, identify specific sin. Ang dami ang sin sa Bible, di ba? Ang dami na nabanggit. We have to identify ano yung pinaka doon ka laging papalit-palit. Alam mo yung nangyari na to eh. Nangyari na naman. Lord, ayaw mo na pong gumanti. May nagkunting trigger, gumanti ka na naman. You have to specify, ano ba yun? Ano ba yun? Lord, maging klaro sa'yo kung anong kasalanan na yun. Ano po? Pero dito po, it requires humble attitude and willingness to face the sin. Harapin po natin yung ang ating mga kasalanan before the Lord. Huwag po tayong pailag-ilag, minsan, pinapasa pa sa iba yung ating mga ginagawa. Harapin po natin sa Panginoon. Maging humble po tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng heart of humility. We have the sense of nothing to prove, nothing to lose, and nothing to hide. Diba? Identify a particular sin. I-identify niyo po ano yung sin na yun. Galit ba yan? Pride ba yan? Ungodliness ba yan? Dami na. Ano ba? Ano ba? Yung sa hindi ka magpapatawad pa? Lahat ng sin, identify niyo na po mga kapatid. And give thought to what situation trigger it. Ano yung sitwasyon na natitrigger lagi yun sa buhay niyo? Identify, alam niyo naman yun, kung balik-balik na lang na nauubos yung pasensya natin. Minsan, ano yun? Ano yung natitrigger doon? Ay, isunod po natin yun. Okay po? Anticipating the circumstances or the events that stimulate the sin, help in putting it to death. Mamimi ko na naman to, magkakalit na naman ako. Hindi ko na gagawin yun. Alam ko na yan. Anticipate mo na mangyayari yun. Like me, yung mama ko dati, 2 years before. Pag tumawag yan, anticipate ko na lang, magbubunga nga yan, dahil wala namang pera, wala namang ganito. Ako naman, patol lang patol. Nung na-specify ko na, naku Lord, 3 years na, yun ang pinag-uusapan namin. Pera. Anticipate ko na yan. So, nag-learn ako last year, pag tumawag yung mama ko, alam ko na pera nyo naman yan, mag-aaway na naman kami. Anticipate ko na yun, magkakasala na naman ako. Minumute ko yung di ba naka-video call kami, minumute ko yung mic, tapos naka-off cam, nililihans ko yung cellphone. Habang nagpapama siya, ako naman pray sa kanila. And praise the Lord, 1 year na po kami okay ng parents ko. Kasi nga, specifically, na-identify ko yung event na nagsistimulate para matrigger yung kasalanan nila. Okay po? We have to be responsible at ma-specify yung kasalanan. Importante po yun. Ayun po, dami ng sin. Kung sa Galatia, sa taas na, ay sa baba na, nandun yung mga bunga ng Espiritu. Ito naman po yung bunga ng kasalanan. Dami na. Hindi makaila ang gawa ng laman. Hindi natin maitago yung bunga ng ating mga laman. Ano daw po yung una? Pakikiapid. Lord, hindi naman po ako nagkaroon ng affair sa iba. Sa mga lalaki, sa mga babae, tumingin ka lang ng may paghahalay, wala na, nakiapid ka na. Ano pa? Kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lord, di naman ako lumunod sa rebulto. Ano ba yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? Ano yung mga bagay na umuubos ng oras mo, umuubos ng energy mo, umuubos ng attention mo, yun ang Diyos mo. Cellphone, trabaho, lahat. Check your cellphone, yung activity log. Ilang oras yung ginugugol nyo doon. Baka yun yung Diyos mo. Okay po? Pangkukulam. Wala naman tayo sa aking kulang, di ba? Wala naman ganun. Pagkapuot, ayun na mga kapatid. Hindi man tayo pumatay physically, but if meron kang galit sa puso mo na hindi mo manapatawad-tawad yung isang tao, yun ay puri ng pagkapuot.
pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakababahagi, pagkainggit, paglalasing. Yung paglalasing, hindi lang po sa inom yun. Pwedeng lasing ka sa iyong achievements. Dami mo na na-acquired sa buhay, lasing ka sa kayamanan, lasing ka na sa lahat ng mga, lahat ng meron ka, doon ka na nakatingin. Sobrang lasing na na-overdose ka na doon. At walang habas na pagsasaya. At yung green po, dyan po tayo nahuhulog minsan. At iba pang katulad dito. Marami pa pong sin na hindi po nabanggit ang Bible na nire-respect po natin yung mga Kristiyano. For example po, ungodliness. Godly naman ako, nag-church naman ako eh. Ang tanong, sa 7 days in a week, ilang oras mo naiisip si God sa isang araw? That's ungodliness. If you have little to no knowledge of God sa isang araw, maalala mo na siya pag quiet time mo, pero pag 8 to 5, yung buhay mo sa office na, bunga siya ng ungodliness. Okay po? Pagpatak ng 5 to 6, ay may Bible study ako, may sabi ko, godly na naman ako. Tapos bukas sa umaga, quiet time ako, 6 to 7, 8 to 5, trabaho ako, wala mo ng God. Yun po yung example niya at iba pang katulad dito. Ang term po ng pastor doon, respectable sin. Mga sin na nire-respect natin. Hindi siya obvious, pero siya ay kasalanan. Okay po? Specify po natin, alam po yung mga sin nandiyan. Ako po, before po ako naging totoong Kristiyano, maliban lang po ako sa pagkukulang. Pagkikapit, kahalayan, kalaswaan po. Pagsama sa Diyos-Diyosan, pagkapuot, pag-aaway-away, pagselos, pag-aagalit, kasaking, lahat na pagkampi, pagkakababahagi, nagawa ko po lahat yan. Maliban lang po mangkulang. So, I have to deal yung sin na yan para makuha ko po yung bunga ng banal na Espiritu. Okay po, mga kapatid, karo po yan ha. Panglima, sino po ang mahindi? Sino po yung tinatamad mag-memory verse dito? Kailangan po natin yung memory verse. Okay po, memorize and apply appropriate scripture. Again po ha, memorize, isipin natin yung mga Bible verses, gamitin sa tama ang mga bawat bersikulo ng Bible. Bakit po? Nangyari din po sa akin to. Pag ako nagawa ng pang-aagrabyado, kukuha ko ng Bible verse, ang mapagmalaki ay hindi baba at ang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Ginagamit ko yung scripture sa maling intensyon. Hindi nyo po madidil yung kasalanan nyo doon. Tinuturuan nyo lang yung sarili nyo maging prideful. Again po, appropriate, tamang gamit. For example, nagrabyado ka, ano tamang Bible verse doon? Lord, patawarin niyo po sila gaya ng pagpatawad niyo sa akin. That's appropriate. Pero kukuha ka ng Bible verse na yung mapagmataas ay hindi pa kumbaba, hindi po appropriate yun. Ang appropriate po na Bible verse ay, tayo po ay nagkakaroon po ng humbleness before the Lord. Umaas tayo na hindi ko kayang baguhin yung tao niya, pero kaya niyo pong baguhin ng Lord. Okay po, kailangan po natin ng tama, mag-memorize po tayo ng verse, at gamitin po sa tama yung verse. Marami po mga Christian ngayon, ginagamit yung verse sa maling turo. Okay po? Mga awit, 119 verse 11. Ang ganda nito. Ang banal mong kautusan, yung Bible, sa puso ko, iingatan. Hindi po sa isip ha, sa puso. Upang hindi magkasala laban sa iyo, okay po mga kapatid, Joshua 1:8, di ba? Huwag din natin kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pag bulay-bulayan ito, araw at gabi, upang matupad ang mga nakasaad doon at sumagana ang iyong pamilya. Sa pagpil ng kasalanan, kailangan po natin ang mga salita ng God, mga verses sa Bible na gamitin natin angkop sa ating mga naranasang kasalanan. Hindi po yung kumukuha tayo ng Bible verse para turuan tayo maging prideful lalo sa ating mga puso. Ano po? Ayan po, we should bring to bear specific applicable scriptures to each of our sins.
For example po, nangyari sa akin to sa church, hindi pa ako kasal that time. Siyempre, mga Christians, mga kapatid na babae, nakupol ako ito sino, ang ganda naman ni ate, ang ganda ng katawan ni ate, nahulog ako sa kasalanan. Anong sabi ng Bible sa 1 Timothy? Ituring mong tatay, ang nakakatandang lalaki sa church. Ituring mong nanay, yung nakakatandang babae sa church. Ituring mong kapatid na lalaki, yung nakababatang lalaki sa church. Ituring mong kapatid na babae, ang nakakabatang babae sa church ng may absolute purity. Nung nabasa ko yun, ay tama ko yung puso ko. Hindi ko pa dapat pinag-isipan na yung ate ko, yung kuya ko, kasi nga, dapat pure yung heart ko sa kanila. Sample lang po yun. Okay po, ganun po ginagamit yung scripture. Hindi po tayo tinuturuan maging prideful or umiwas sa kasalanan, kundi na itatama natin yung ating puso gamit ang mga verses sa Bible. Okay po? Scripture should memorize. Dapat po memorize. Reflected on, prayed over as we ask God to use them. Ako kaya, meron ako mga instances sa main, pag sobrang dami ng trabaho, nalimutan ko na mag-memorize ng verse. Minsan tumatakas na lang ako sa baba, kumakain-kain para hindi na makapag-memorize. Okay po, pero huwag niyo pong gayahin yun kasi nga, ako din po ay have the battles sa Lord na kanyang gatang bukas. Okay po? To enable us to deal with our sin. Kailangan natin magbasa, devotion. Gumasa po mga devotion nyo. Sino po nag-quiet time ngayon? Kasi meron din po akong kaisipan. Sunday naman, makikinig lang ako doon. Ay, nako po, huwag niyo pong gawin yun. Kasalanan po sa harap ng Panginoon yun. Okay po? Pang-anim po. Ipahaba na ata ako. Anim, last two na lang po. Cultivate the practice of prayer. Si Kuya Nico po, lagi po nagsasabi, mga kapatid, 5 AM, mag-devotion tayo. Mga kapatid, may prayer meeting tayo. Huwag niyo po i-ignore yun. Alam niyo ba? Kahit yung mga kontak ko sa Malintan, i-join sa inyo. Alam niyo yun? Di ba? Praise the Lord. Kahit malayo kami sa Malintan, yung mga kapatid doon, pinag-iisa kami ng Google Meet. Bakit po? Kailangan natin ma-cultivate yung practice ng pananalangin. Hindi tayo matutong manalangin, lalo sa pagdil ng ating mga kasalanan, kung wala pong tuturo sa atin. Kaya nga yung mga disipulo, after ni God manalangin, anong sabi nila? Lord, teach us how to pray. Sinuwagan po yung manalangin. I-cultivate natin yung ating prayer life para ma-deal yung ating mga kasalanan. Okay po? Matthew 26:41, ito yung time na malapit na dakpin si Jesus. Sabi niya, magbantay kayo. Guard your heart, mga kapatid. Magbantay kayo. At manalangin. How do you pray, mga kapatid? Baka yung pray nyo, puro lang hingi-hingi wala lang as-as ng repentance. Hindi nyo nag-pray yung mga taong, ako, ganun din ako, mga boss ko na gumagawa ng mali. Sabi ko, Lord, i-bless mo siya, Lord. Baguhin mo yung heart niya, Lord. Sumaga, okay na, nakasmile na sa akin. Lord, salamat, okay na kami. Lord, baguhin mo ba yung puso niya? Turuan mo siya, huwag maging corrupt, Lord. Kasi mamamatay siya, kawawak ko siya, Lord. Ganun mag-pray, mga kapatid, intentional. Ano pa? Upang huwag kayong madaig ng tukso. Kasi the moment na hindi tayo nag-pray, kaya nag-trigger na yung kasalanan, hindi ka nag-pray, magkukultivate naman siya doon para siyang cancer. Para siyang cancer na isang sin na yon, manganganak pa ng ibang kasalanan. Sino nakaranas sa church ng ganito? Nakalimot lang ng isang devotion. Parang ayaw mo na mag-devotion, parang hirap na bumalik. Sino nakatry nito? Sino nakatry? Ako natry ko rin po yung mga kapatid. Nakamintis lang ng isang devotion. Parang tingin mo sa sarili mo, ay hindi ka na makabalik. Ganun po mag-cultivate yung kasalanan. Para po siyang cancer na manganganak ng kasalanan. Okay po? Dapat po tayo mag-cultivate po ng prayer life. Ano yung prayer life na po? Prayer is not all about us. It's all about what the Holy Spirit inspired us to pray. Hayaan po natin yung banal na Espiritu ang magbigay po ng message sa isip natin kung anong ipag-pray natin. Huwag po tayo. Okay po? Again po, ang Espiritu ay handa, ngunit ang laman ay hindi. We need to cultivate a prayer life para ma-deal yung ating mga kasalanan. Ayan po, ito po. For it is through prayer that we consciously acknowledge our need of the Holy Spirit. Sa pananalangin po, doon natin ma-acknowledge na Lord, hindi ko po kaya ito, Lord. Hindi ko kaya kontrolin yung taong yun, Lord.
Hindi ko po kayang gawin to, Lord. Hindi ko po kayang asikasuhin to, Lord. But alam ko kaya mo to, Lord. That's the way we deal our sins. We should pray them and plan. Ito po, plan ha. Nakaplano po yung panalangin. And consistent manner. Hindi yung magpapray ka pag Sunday, ang balik mo, Sunday na ulit. Hindi po ganyan mga kapatid ha. In our devotion or quiet time. Nakaplan po yun, nakaschedule po sa isang araw kung kailan ka mag-pray. At yung pangalawa naman, ito rin po ginagawa ko. Or we pray short, spontaneous prayer each time we encounter a situation. Yung ginento ko kanina, may mag-trigger na ng konti, drop ko na yung laptop ko, takbo na sa CR. Paiihi na. Pero doon ako naiyak sa prayer. Trigger na siya na puso ko. Pray ako ng mga 5 minutes, wait lang ko. Short, spontaneous, every time na mag-trigger yung CR. So, each time we encounter a situation that might trigger one of our sin. Okay po ha, hindi po maling mag-skip na trabaho para mag-CR to pray. Hindi po maling. Lahat naman ng government, di ba, binigyan ng break time. Lahat po may time po tayo sa government, sa mga private may time po. Iba nga, may natawag pang Yossi break, di ba? May tayo din prayer break. So mag-pray, if mag-trigger yung kasalanan. We have to cultivate our prayer life. Turuan natin yung ating mga sarili na maging mapanalangin. Panghuli po, ito po, involve one or few other believers with you. Again po mga kapatid, hindi nyo po mapagtagumpayan yung kasalanan yan pag hindi kayo humingi ng tulong una sa Diyos, pangalawa, yung sa ating mga kapatid sa ministry. Kaya nga, cross yun eh. God, others. God, neighbor. Hindi mo kaya mapagtunggupayan yung sin na yan kung hindi mo i-confess yan sa iyong kuya, sa iyong kapatid, sa iyong ate sa ministry. Ito, ayun po, Santiago 5:16. Kaya nga, ipagtapat. You have to cultivate an honesty before one another. Ipagtapat ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Importante po yung Bible study ha. Pwede po tayo mag-confess ng sin sa ating mga kapatid. Kuya, ate, ito yung naranasan ko. Ako ito ganyan yung kay-chat lang kahit office hours. Kaya, pasensya ko yan ako yan. Ito yung nangyari niya yun. Ito yung nagawa ko sa kanila. Kaya ang confess, parang may pagkina. Kaya no, upang kayo gumaling. Walang paggaling po at hindi po kayo nagpatulong natin. Prideful po yun, yung ayaw mo magpatouch ng buhay niyo. Huwag na ako na. Ano naman ang buhay mo? Wala akong ganyan. Okay po ha? Ipagtapat sa kapatid ang mga kasalanan at ipanalangin ang bawat isa upang tayo ng lahat ay gumaling. Ito po, malaki ang nagagawa ng pananalangin ng taong matuloy. Yung konta ko sa Malinta, ito problema siya sa family. Eh, nag-pray ko siya. Na ano ko, hindi ko pag-pray mo rin kasi po kasi meron pa siyang struggle. So, magtapat po tayo ng ating mga kasalanan. Pag-pray natin ang isa't isa at para lahat-lahat po tayo gumaling sa ating mga kasalanan. Huwag po tayo maglihiman na. Kasi pa naglihiman tayo, wala po doon yung humility. Ano ba yung humility? Nothing to prove, wala kang dapat patunayan. Nothing to lose, hindi ka takot mawalan. Nothing to hide, huwag ka magtago. Okay po, kailangan po natin ang bawat isa. Okay po ha? Ayan po, sabi po sa pangangaral, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Ang walis po, pag tingting lang yan, wala yung nagtatapos sa trabaho. Ang tali, pag isang strand lang yan, marupok po yan. So, ganoon din po tayo sa ministry. Mas marami, mas madami. Okay po, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, nagkasala, maitatayo siya ng kanyang mga kasala. Kailangan po natin ang isa't isa mga kapatid. Member po tayo sa isang katawan ni Kristo, si Christ yung ating ulo, tayo po ay accountable at responsible po sa bawat isa. Pag nakita mo na medyo off na yung attitude ng isa, pwede mong tapikin, pwede mong i-remind, baka nalilimutan niya lang yung kanyang identity with Christ. Okay po, kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa. No man is an island, sabi nga po. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ang nabuwal. Okay po mga kapatid, we need one another. Tayo po ay sa ating pagdidil ng kasalanan, i-involve po natin yung ating mga kapatid.
Diyan po yung mga ate, mga kuya. Open po yan, kahit gabi, i-chat nyo lang kung mag-read by PNC. Okay po? Challenge, ayun po. Ito po yung ating topic kanina. Kung ano, yung 7, Gospel, Holy Spirit, our responsibility, i-identify yung mga kasalanan, i-memorize at i-apply yung mga appropriate para doon sa kasalanan, scriptures para sa kasalanan, mag-cultivate ng tamang prayer life, at pang-last po, huwag pong mahiya o lumapit sa mga kapatid para ma-deal po yung kasalanan. Okay po? Challenge po mga kapatid. Ito po, challenge. Sa unang challenge po, 1 Corinthians 15:13. Huwag kayong paloko. Mga kapatid, huwag po tayong paloko ha. Ang Panginoon po ay hindi po nagbibigay ng kasalanan. Sino po ang nagbibigay? Satan. Sa Revelation 12:10, sabi po doon, si Satan yung accuser ng mga brethren. Siya yung mag-aakusa sa atin na ganun ka. Hindi po ang Panginoon. Demonyo po yon. Huwag niyo pong akusahan sarili niyo mga kapatid ha. But the moment nag-self-pity ka, Satan po ang nag-accuse mo, hindi po ang Panginoon. Huwag po tayong paloko. Okay po? Ang mga samang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Students, bad company corrupts good character. Malapit na pong pasukan. Ingatan niyo po kung yung grupo sinasamahan niyo. Kahit tama yung pamumuhay mo, pag napasama ka sa mga pamumuhay, makukurap yung good character mo. Okay po? Roma 12:1-2, challenge po sa ating lahat ito. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag niyo sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin o ninyo sa Diyos. Verse 2 po, huwag kayong makiayon. Para pumadil yung kasalanan, huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Let God renew our mind moment to moment, mga kapatid, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban para masikapin si God. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Again po, sa kasalanan, huwag po tayong maging makamunto. Huwag tayong maging engaged sa worldly things. Diba po? Ayan po. Ito po yung kanina sinasabi ko po. Pahayag 12:10. At narinig ko isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. Yung nakaread po, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin. Sino yun? Satan. Siya yung mag-accuse sa atin the moment na magkaroon tayo ng kasalanan. Huwag ka na pumunta kay Pinigo, huwag ka na mag-church, makasalanan ka na eh. Ginawa mo na, huwag ka na mag-confess sa atin mo. Si Satan po ang nag-accuse noon, hindi po ang Panginoon, at hindi rin po sarili niyo. Huwag niyo pong hayaan, huwag po kayong magpaloko sa Satan, ha? Okay po, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin. Araw at gabi, araw at gabi sa harap ng Diyos. Imagine mga kapatid, ayaw mo mag-pray, ayaw mo lumapit sa kapatid. Si Satan naman, araw at gabi kang pinaparatangan. Hindi wala na. Baka later on, mawala ka sa buhay pag nanampalataya. So huwag po tayong magpaloko. Ayan po, bilang pagkatapos po mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalangasan. Para tayo ay hindi mahulog sa kasalanan, sabi ng Panginoon, ito ang ating ilagay sa ating mga isip. Mga bagay doon na karapat-dapat, kapuri-puri, totoo, hindi yung parang totoo talaga, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalangasan. And final challenge po, you are not just forgiven mga kapatid. Hindi ka lang basta pinatawad ng Diyos. God also created to you His perfect righteousness comes from our Lord Jesus Christ. So pag ikaw nagkasala, remind yourself, ako ay pinatawad na, hindi na ako basta pinatawad. Nasa akin yung buong pagkatao ni Kristo. Okay po? There is no greater motivation for dealing our sin than the realization that I am already forgiven and credited to me the righteousness of God, the glorious truth of the gospel. Last po, deal your sin through the gospel. Ask the power from the Holy Spirit. And ito po yung tanong, ano-ano mga realisasyon mo sa topic ngayong umaga? May nabago ba sa pananaw mo kung paano talikuran ang kasalanan? At pangalawa po,
Meron ka na ba accountable partner? Baka wala pa po kasi. Meron na ba kayong accountable partner na maaaring tumulong sa'yo tuwing may kasalanang nagpapahirap sa'yo? Kung wala, pwedeng magsabi sa mga kapatid. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Heavenly Father, we thank you and we honor you, Lord God, for this moment. Salamat, Lord, that for this truth, Lord God, that you are our God. You forgiven us, Lord, for all our debts. At salamat na kami po bayad na sa aming mga kasalanan. At hindi lang po kami bayad, Panginoon, ito, kundi kami po ay meron na pong buong pagkatao, yung buong righteousness ng Panginoon ito ay pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, sa mga ito, patawarin niyo po ang aming mga kasalanan, Lord, maliit o malaki, kita o lihim, Panginoon ko. At yung mga bagay, Lord God, na nagpapataas po ng aming reasoning or justification, Lord God, at na-abuse po namin, Lord God, hindi pong grasya at hindi pong haba. Turuan niyo po kami, Lord God, na yung mga anak, na magkaroon po ng pagkatakot, Lord, sa inyo, Lord God, na hindi po kami gumawa ng mga bagay, Lord God, na hindi po kalungkutan. Baguhin niyo po yung aming isipan, Panginoon ko, sa iyong salita, upang makapamuhay kami, Lord God, sa mundong ito, Lord God, na bawang-bawang po ang inyong Panginoon. Salamat sa mensahe, Panginoon ko, na ang kasalanan, Panginoon ko, ay siya maghihiwalay at magdulot po ng kamatayan sa amin. Salamat din po sa katotohanan na kami po ibabanal, kami po ibago na sa inyong pong kalabawan. Palain niyo pong araw na ito, kayo pong maghari, Lord God, sa oras na ito. Salamat, Panginoon ko, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po mga kapatid.